Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isa ka rin bang sumubaybay sa ating paboritong palabas sa FPJ Batang Quiapo? Narito ang mga kaganapan na hindi nyo dapat papalampasin. Dumating na nga si Senyor Facundo at si Tinding sa Quiapo at nagdesisyon nga ito na maglibot-libot muna ito sa Quiapo. At doon nga masayang nakipagkwentuhan itong si Tinding dahil nga ay nakwento niya na isa siyang tindera noon at si Senyor Facundo naman ay isa rin siyang kargador. Patuloy pa rin ang kwentuhan nila Senyor Facundo at Tinding habang kumakain ito ng siumay. Pagkatapos naman kumain nila Tinding at Senyor Facundo habang naglalakad sila, may nakita nga itong si Tinding na magandang damit at sinukat niya ito at isang sandal. Ngunit nang tinanong niya ito kung magkano ay napakamahal para sa kanya, kaya naman binaliwala na lang ni Tinding dahil mabigat sa bulsa niya. Ang hindi niya alam, nakatingin lang pala si Senyor Facundo sa kanya at nagmamasid kung ano ang gusto nito. Kaya naman nang lumabas na si Tinding sa tindahan, agad nga natanong ni Senyor Facundo kung saan pa ba gusto pumunta si Tinding. At wala na ngang paligoy-ligoy pa si Tinding, agad niyang sinabi kung pwede nga pupuntahan niya ang kanyang anak na si Marites kung saan ang pwesto nito. At sumama na rin itong si Senyor Facundo upang makilala niya ang anak ni Tinding. Kaya naman nang nakarating na nga sila Tinding sa pwesto ni Marites, nagulat itong si Tess nang tinawag ni Tinding at nagulat na lang si Marites nang makita niya na kasama ni Tinding ang amo nito na si Don Facundo. Agad pinakilala ni Tinding kay Marites na kasama niya ang amo niya na si Senyor Facundo. Kaya habang nag-uusap sila Tinding at Marites, nagpaalam si Senyor Facundo na maglilibot-libot muna siya at para naman makapag-usap si Tinding at Marites. Kaya pumayag na rin itong si Tinding na umalis si Senyor Facundo. Sinabi na ni Marites kay Tinding na wala na nga daw si Camille pero hindi makapaniwala si Tinding. Kaya naman tinanong ni Tinding si Marites kung ano ang nangyari. Kaya sinabi ni Marites na hindi din niya alam, nalaman na lang daw nila na nandoon na sa ospital si Camille. Ngunit nang pagdating nila sa ospital ay wala na rin si Camille. Kaya suspitsya ni Marites na si Tanggol ang dahilan kung bakit nawala si Camille. Hindi nagustuhan ni Tinding ang sinabi ni Marites dahil lagi na lang daw pinagbibintangan si Tanggol kapag mayroong masamang nangyari sa kanila. Kaya nakwento na ni Marites kay Tinding na nagkidnap nga daw siya at si Tanggol nga daw ang hinahanap ng mga kidnapper. Dagdag pa ni Marites, nalaman nga daw niya mula kay Mando na si Tanggol pala ang nakabaril ni Rigor. Kaya naman nagsuspitsa si Marites na si Tanggol ang dahilan kung bakit nga nawala si Camille dahil sobrang sama na nga daw ngayon ni Tanggol. Kaya sinabi ni Marites kay Tinding, nakalimutan na nga daw itong si Tanggol at sasabihin pa sana ni Marites kay Tinding na nagkita sila ni Ramon. Ngunit may biglang dumating na bumili kaya hindi ito natuloy. Habang si Senyor Facundo naman, binalikan niya ang gustong bilhin ni Tinding. Kaya hindi alam ni Tinding na binalikan pala ni Senyor Facundo ang gustong-gusto niyang damit. At binili ito ni Senyor Facundo ang damit at sandal para ibigay kay Tinding. Ngunit bigla nga sumisigaw itong si Tinding dahil nasaksak na pala itong si Marites. Dahil natsimpuhan ito ni Olga habang busy si Marites sa pagtitinda. Buti na lang, agad bumalik si Senyor Facundo sa pwesto kung saan sila Marites at Tinding. Kaya agad ngang dinala ni Senyor Facundo sa ospital si Marites upang magamot ito. Kaya naman malaking pasasalamat ni Tinding kay Senyor Facundo sa pagtulong nito. Habang ang tauhan ni Ramon na nagmamasid kay Marites, kitang-kita niya na sinaksak si Marites. Kaya agad niyang tinawagan si Ramon at pinaalam ito na nasaksak daw ito si Marites. Agad namang inutusan ni Ramon ang kanyang tauhan na sundan ang sumaksak kay Marites at alamin ito. Kaya dito na nga ba malalaman ni Ramon na ang kapatid pala niyang si Olga ang sumaksak kay Marites. Sa kabilang banda, nilibot naman nila Tanggol ang isla at nag-i-enjoy ito kasama si Boss Divina. Ngunit hindi pa rin maiiwasan nila Amanda na magduda. Kaya nagdesisyon sila Amanda at Primo na magmamasid lang sila sa paligid
habang nag-i-enjoy ang mga kasama ni Tanggol. Kaya pagkatapos mag-enjoy nila Tanggol, nagdesisyon na si Boss Divina na aakyat na sila sa bundok upang maghanap sila ng mga tao na magdi-deliver sa kanilang mga gold bar. Magkukuha kaya ni Boss Divina ang loob nila Amanda upang magtiwala sa kanya. Kaya naman mga kaibigan, aabangan natin ang mga susunod pang mga kaganapan dito lang sa ating paboritong palabas sa FPJ Batang Quiapo. At wag po sana ninyong kalimutan na i-like, i-share at paki-subscribe na rin po sa aking channel. Maraming salamat sa inyong panunood.